May mga taong ipinanganak na tila nasa kanila na ang lahat. Karangyaan, seguridad, at isang kinabukasang pinapangarap ng iba. Isa na roon si Amara Villanueva, isang mahusay na pianista at nag-iisang anak ng isang kilalang negosyante. Lumaki siyang nababalot ng pagmamahal ng kanyang ama, kaya naniwala siyang habang magkasama sila, walang unos na hindi nila kakayanin. Ngunit isang araw, gumuho ang mundong matagal niyang kinagisnan. Pero paano kung mawala ang lahat sa kanya sa loob lamang ng ilang araw? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Ma'am Amara, dahan-dahan lang po sa pagbaba. Saad ng kasambahay na gumising sa kanya. Pero hindi nakinig si Amara. Tuloy pa rin siya sa pagbaba ng hagdan. Kagigising niya lamang. At nang sinabi ng kasambahay na nakauwi na ang kanyang ama mula sa business trip, agad siyang tumayo para salubungin ito. Daddy! Malakas na tawag ni Amara nang makita ang kanyang ama sa ibaba. Agad siyang tumakbo at yumakap dito. Natawa naman ito at gumanti ng yakap. Namiss mo ko anak. Marami akong pasalubong sa'yo. Napangiti si Amara. Okay lang po kahit walang pasalubong, Daddy. Namiss lang po kita ng sobra. 1 month ka ba namang wala? Hinaplos nito ang buhok niya. Pasensya na anak. Nabisi lang ako sa trabaho. Marami akong inasikaso. Kumusta ka na rito? Kumapit siya sa braso nito at sabay silang naglakad papunta sa dining area. Okay lang naman po. Busy lang din sa school, Daddy. Umupo na silang dalawa. Pinagsilbihan agad sila ng mga kasambahay. Habang kumakain, patuloy lang ang kanilang pag-uusap. Panay tanong si Amara na magiliw namang sinasagot ng kanyang ama. Ano nga palang balak mo sa birthday mo? Magna-19 ka na. Saad ng kanyang daddy. Gusto mo ba ng party? Ngumuso si Amara. Wala naman siyang gaanong kaibigan. Mabait naman siya at gusto naman ng lahat. Gayunpaman, wala siyang matatawag na best friend. Noon kasi may best friend siya pero plastic lang na kaibigan. Kaya simula noon, pinangako niyang magiging kaibigan sa lahat. Pero sa mga malalalim na ugnayan, wala na siyang pipiliin. Ayoko pong magpa-party, Daddy. Ang bongga po ng debut ko last year. Gusto ko po sana mag-celebrate na lang po sa orphanage. Sagot ni Amara. Dahil yun na nga ang plano niya, isa yon sa mga inasikaso niya sa mga sumunod na araw. At nang dumating ang araw ng kanyang birthday, nasa biyahe pa lang, sobrang excited na si Amara. Masaya ang buong orphanage mula pa lamang sa umaga. Makukulay na lobo ang nakasabit sa kisame ng maliit na hall. May mga papel na bulaklak na ginawa mismo ng mga bata. Habang ang mahabang mesa ay puno ng pagkain at isang malaking chocolate cake. Pagkababa ni Amara ng sasakyan, halos sabay-sabay na tumakbo ang mga bata papunta sa kanya. Napangiti siya ng malapad habang ibinuka ang mga braso. Isa-isang yumakap sa kanya ang mga bata. May humawak sa kamay, may yumakap sa kanyang bewang at mayroon pang kumapit sa likuran niya na tila ayaw na siyang pakawalan. Happy birthday po! Sigaw ng isang batang babae. Sana po lagi kayong masaya. Sana po bumalik ulit kayo rito kahit wala ng birthday. Favorite po namin kayo kasi hindi lang kayo namimigay ng regalo at pagkain. Nakikipaglaro pa kayo sa amin. Napuno ng init ang dibdib ni Amara. Hindi niya mapigilang haplusin ang buhok ng bata. Maraming salamat. Promise, babalik ako. Hindi lang tuwing birthday ko. Gusto kong makita kayong lahat kapag may pagkakataon. At gusto kong malaman ninyo na napakasaya ko dahil kasama ko kayo ngayon. Mas lalo pang lumawak ang ngiti ng mga bata. Buong maghapon ay halos hindi siya naupo. Nakipaghabulan siya sa mga bata sa bakuran. Sumali siya sa trip to Jerusalem, pabitin ng palayok at maging sa simpleng taguan. Ilang beses pa siyang napatawan ng dayain siya ng mga bata sa laro. Habang tumatakbo siya, naramdaman niyang parang unti-unting gumagaan ang lahat ng nasa isip niya. Sa paningin ng mga batang yon, isa lang siyang Ate Amara at sapat na yon para sumaya siya. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na ang salo-salo. Ate Amara, kayo po ang unang kakain, sabi ng isang batang lalaki.
Birthday niyo po ngayon, kayo po ang pinakamahalagang tao rito. Kapag busog na kayo, saka na lang po kami. Napailing si Amara at marahang tumawa. Hindi ganon. Sabay-sabay tayong kakain. Mas masarap ang pagkain kapag magkakasalo ang lahat. Birthday ko nga ngayon, pero kayong regalo ko. Kaya gusto ko makita kayong lahat na masayang kumakain. Nagkatinginan ang mga bata bago sabay-sabay na pumalakpak. Nang hatiin niya ang cake, sinigurado niyang bawat bata ay may makukuhang pantay na hiwa. Siya pa mismo ang nag-abot ng mga plato. Habang ginagawa iyon, napansin niyang may isang batang tahimik lamang sa isang sulok. Lumapit siya rito. Bakit hindi ka nakikisama? May masakit ba sa'yo? O baka nahihiya ka lang? Halika, gusto kong sabay tayong kumain kasi birthday ko ngayon at magiging masaya ako kapag kompleto tayong lahat. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang batang lalaki. Wala po akong birthday, ate. Hindi ko po kasi alam kung kailan ako pinanganak. Gusto ko lang pong panoorin kayong masaya. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Amara. Hindi niya inaasahang ganon ang maririnig niya. Lumuhod siya upang magbantay ang kanilang mga mata. Alam mo, hindi lang naman petsa ang mahalaga. Ang mahalaga, nandito ka. Mahalaga ka at kung gusto mo, pwede nating sabihin na birthday mo rin ngayon. Total, gusto kong lahat ng nandito ay masaya. Unti-unting ngumiti ang bata. Talagang kakaiba ang pakiramdam ni Amara. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila mas naging espesyal ang sarili niyang kaarawan dahil lamang sa simpleng ngiting iyon. Bandang hapon ay nagpaalam na siya sa mga bata. Mahigpit siyang niyakap ng mga ito bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan. Habang papalayo ang kotse, kumakaway pa rin ang mga bata. Hindi rin niya namalayang nakangiti pa rin siya habang nakatingin sa bintana. Pakiramdam niya, yon ang isa sa pinakamagandang birthday na kanyang naranasan. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Abala si Amara sa kanyang pag-aaral. Kapag walang klase, tumutulong siya sa ilang charity projects ng foundation ng kanilang pamilya. Paminsan-minsan, bumibisita rin siya sa orphanage. At sa tuwing ginagawa niya yon, tila nawawala ang pagod na naiipon sa kanya. Simple lang ang takbo ng mga araw. Wala siyang malaking problema. Masaya siya kasama ang kanyang ama. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro sa sala, lumapit ang kanilang kasambahay. Ma'am Amara, pinapatawag po kayo ni Sir sa study room. Bahagyang nagtaka si Amara. Bihira siyang ipatawag ng kanyang ama sa study room. Kadalasan, doon ito pinag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa negosyo. Ano kaya ang kailangan nito sa kanya? Isinara niya ang librong hawak at tumayo. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, hindi niya mapigilang kabahan. Pagdating niya sa study room, marahan siyang kumatok. Daddy? Pumasok ka, anak! Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon ang kanyang ama, nakaupo sa likod ng malaking mesa. Hindi ito mukhang galit o problemado. Ngunit kapansin-pansin ang pagiging seryoso ng ekspresyon nito. Umupo ka muna, malumanay nitong sabi. Sumunod naman agad si Amara. Bakit niyo po ako pinatawag, Daddy? May problema po ba? Anak, mahinahon nitong panimula. May gusto sana akong pag-usapan natin. Hindi ito madaling desisyon para sa akin, kaya matagal ko ring pinag-isipan bago ko napag-desisyon ang sabihin sa'yo. Alam kong bata ka pa at marami ka pang gustong maranasan sa buhay. Pero gusto kong marinig mo muna ang lahat bago ka magbigay ng reaksyon. Napalunok si Amara. Hindi niya namalayang napahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang mga daliri. Minsan lang siya kausapin ng ganoon ng kanyang ama. Daddy, mahina niyang sambit. Ano po ba yon? Kinakabahan po ako. Wala naman po sanang masamang nangyari sa inyo o sa kumpanya, hindi po ba? Medyo natatakot na po ako. Ngumiti ng bahagya ang kanyang ama. Walang masamang nangyari. Maayos ang company at maayos din ako. Ang gusto kong pag-usapan ay tungkol sa kinabukasan mo. Hindi ko ito ginagawa dahil gusto kitang kontrolin. Ginagawa ko ito dahil naniniwala ako na ito ang pinakamabuting paraan upang maprotektahan ka. Mas lalong nagtaka si Amara. Kinabukasan niya? Ano kayang ibig sabihin nito? Napakaraming posibilidad ang pumasok sa isip niya. Ngunit wala ni isa sa mga yon ang alam niyang tama.
May isang pamilya na matagal na nating business partner. Pagpapatuloy ng kanyang ama. Alam mo kung gaano kalaki ang mga proyektong pinagsasamahan namin. Ngayon gusto naming mas maging matatag ang samahan ng dalawang company. Isa sa mga napag-usapan ay ang pagkakaroon ng engagement sa pagitan ng dalawang pamilya. Anak, ikaw ang magmamana ng company. May tiwala ako sa kakayahan mo, pero mas maganda pa rin na may maging partner ka sa lahat. Yung may alam at mas kaya. Natigilan si Amara. Engagement? Ipapasok ba siya ng kanyang ama sa isang arranged marriage? Daddy, halos pabulong niyang sabi. You mean, magkakaroon na po agad ako ng fiancé? Tumango ang kanyang ama. Hindi agad nakapagsalita si Amara. Hindi naman siya nalulungkot sa desisyong yon. Ang totoo, mas nangingibabaw ang pagkabigla. 19 years old pa lang siya, kahit minsan ay hindi pa niya naisip ang tungkol sa pagpapakasal. Alam kong bata ka pa, Malumanay na sabi ng kanyang ama. pero pwede mo pa rin namang magawa ang mga bagay na gusto mo kahit kasal ka na. Pwede kayong mag-usap ng mapapangasawa mo sa magiging setup ninyo. At kami, nandito pa rin kami, nakaalalay sa inyo. Napanguso si Amara. Hindi niya alam kung ano ang gagawing desisyon. Pero alam naman niya sa kanyang sarili na walang desisyon ang kanyang ama na hindi makabubuti para sa kanya. Daddy, payag naman po ako pero mahina niyang sabi. Payag po bang lalaking gusto niyong ipakasal sa akin? O baka napilitan lang din siya dahil sa negosyo? Ayokong magkaroon ng fiancé na galit pala sa akin o napipilitan lang makasama ako. Napangiti ang kanyang ama. Of course not. Ayoko mapunta ka sa isang taong walang respeto sa'yo. Ang pamilya niya pareho lang naman ang opinion sa akin. Mas gusto nilang arranged marriage kaysa sa makapangasawa ng kung sino lang ang anak nila. 23 years old na ang mapapangasawa mo. Naintindihan niya ang responsibilidad na kaakibat nito. Ang sabi pa nga nila, handa siyang makipagkilala sa'yo ng maayos. Hindi alam ni Amara kung bakit. Ngunit kahit hindi pa niya kilala ang lalaki ng lubusan, bahagyang kumaan ang kanyang pakiramdam. Okay naman sa kanya yon, basta hindi yon sapilitan sa kabilang pamilya. Kung makakatulong po sa company natin, wala pong kaso sa akin. Sino po bang napipisil ninyong mapapangasawa ko, Daddy? Malumanay niyang tanong. Bahagyang ngumiti ang kanyang ama. Ang Corpus family. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Parang saglit na nakalimutan niyang huminga. Hindi niya lubos na mapaniwalaan. Talaga bang sa Corpus family galing ang mapapangasawa niya? Naisip niya agad si Edmund Corpus. Ang mapapangasawa mo, walang iba kundi si Edmund. Nakangiting sambit ng kanyang ama. Parang may biglang sumabog na paputok sa loob ng kanyang dibdib. Ang dami-daming nararamdaman ni Amara. Nagising bigla ang paghangang matagal na niyang itinatago. Kilala niya si Edmund noon pa man. Same sila ng school na pinasukan at madalas niya itong nakikita sa mga social gathering. Kahit 4 na taon ang tanda nito sa kanya, hindi mapigilan ni Amara ang mamangha. Hindi niya namalayan, uminit ang kanyang magkabilang pisngi. Mabilis niyang ibinaba ang tingin. Pero napansin agad ng kanyang daddy na namumula ang mukha niya. Anak, Natatawang sabi nito. bakit parang namumula ka yata? Lalo niyang naramdaman ang init ng kanyang mukha. Napakagat siya sa ibabang labi. Pakiramdam niya ay para siyang batang nahuling may itinatagong lihim. Wala po, mabilis niyang tanggi. Mainit lang po siguro rito sa study room. Bahagyang natawa ang kanyang ama. Talaga ba? Sigurado ka? Simula kasi nang banggitin ko ang apelidong Corpus, parang ibang klase ng ekspresyon mo. Huwag mong sabihin sa akin, nakilala mo na pala ang anak nila. Hindi na alam ni Amara kung paano magpapalusot. Hindi naman talaga siya personal na kilala ni Edmund. Pero mahirap hindi mapansin ang katulad ng binata. Napabuntong hininga siya at nahihiyang ngumiti. Daddy, hindi ko naman po siya kilala ng personal. Hindi pa nga po kami nag-uusap kahit minsan. Pero napapansin ko po siya noon sa mga business parties na sinasamahan ko sa inyo. Nagpatuloy si Amara sa pag-amin. Hindi ko rin po alam kung bakit. Hindi po siya mahirap magustuhan. Hindi rin po siya mayabang. Kapag nakikita ko po siya, lagi siyang magalang sa mga tao. Kaya crush ko po siya noon pa man, Daddy. Hindi napigilan ng kanyang ama ang mapatawa.
Mas lalo siyang nahiya. Pero nang makita niyang masaya ito, napangiti na lang ulit siya. Tinakpan pa niya ng bahagya ang kanyang mukha gamit ang dalawang palad. Ngunit kasabay ng hiya ay may munting saya ring sumibol sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanilang dalawa. Hindi niya alam kung magiging maayos ba ang engagement na yon. Pero bahala na kung ano ang mangyari. Pakiramdam naman ni Amara, magiging mabuting asawa sa kanya sa Edmond. Lumipas ang mga buwan, kung nung una ay puro kaba ang nararamdaman niya sa tuwing maiisip ang tungkol sa kanilang engagement. Ngayon, unti-unti na yung napapalitan ng pananabik. Hindi naman naging madali ang lahat. Pareho silang nag-adjust ni Edmond. Pareho silang nag-umpisang kilalanin ang isa't isa mula sa simula. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapatunayan hindi lamang negosyo ang dahilan kung bakit patuloy na nagsisikap si Edmond na mapalapit sa kanya. Isang Sabado ng umaga, magkatabi silang naglalakad sa golf course. Maaliwalas ang panahon. Nakasuot si Amara ng puting polo shirt at pastel na palda, habang sa Edmond naman ay simple lang sa suot nitong dark blue polo at slacks. Habang naglalakad sila, hindi maiwasang mapatingin si Amara paminsan-minsan sa binata. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang fiancé niya na ang lalaking dati ay pinagmamasdan lang niya mula sa malayo, lalo na sa mga social gathering. Nakangiti ka na naman, Puna ni Edmond. Sino na namang iniisip mo? Ako? Napakurap si Amara bago napailing. Hindi. May naalala lang ako. Noon kasi nakikita lang kita sa mga party. Hindi ko inakalang darating ang araw na sabay tayong maglalakad ng ganito. Minsan, naiisip ko pa rin kung panaginip lang ba ang lahat. Bahagyang natawa si Edmond. Kung panaginip man to, sana wag muna tayong gisingin. Mas gusto kong makilala ka sa ganitong paraan kaysa sa puro formal gatherings lang. Mas totoo ang mga ngiti mo kapag walang ibang tao. Hindi napigilang ngumiti ni Amara. Maliit na bagay lamang yon, ngunit hindi niya alam kung bakit tila mas mabilis tumibok ang puso niya sa simpleng mga salitang yon. Huminto sila sa unang tee. Inabot ni Edmond ang golf club sa kanya. Laro na tayo. Tumango si Amara. Huminga siya ng malalim bago pumwesto. Isang malakas na palo. Ngunit imbes na lumipad ng maayos ang bola, gumulong lamang yon ng ilang metro. Napapikit siya sa hiya. Marunong naman ako. Hindi lang ako magaling. Kapag sinasama ako ni Daddy, nanonood lang kasi ako. Hindi siya tinawanan ni Edmond. Sa halip ay lumapit ito sa kanyang likuran. Pwede ba kitang turuan? Bahagyang tumango si Amara. Dahan-dahang inayos ni Edmond ang pagkakahawak niya sa golf club. Hindi ito nagmamadali. Maingat ang bawat kilos nito upang hindi siya mailang. Ramdam ni Amara ang pagiging magalang nito. Kahit magkalapit sila, wala siyang nararamdamang anumang intensyong hindi tama. Sa halip ay mas lalo siyang naging panatag. Ganito ang grip. Mahinahong paliwanag ni Edmond. Huwag mong higpitan masyado ang hawak. Relax lang ang mga balikat mo. At bago ka pumalo, isipin mong hindi mo kailangan lakasan. Mas mahalaga ang tamang galaw kaysa sa lakas. Sinunod niya ang payo nito. Muli siyang pumalo. Sa pagkakataong yon, mas maayos ang naging lipad ng bola. Napangiti siya ng malapad. Nagawa ko? Napangiti rin sa Edmond. Good job, baby. Umawang ang bibig ni Amara sa naging endearment nito. Tumalikod na lang siya ulit, pilit na tinatago ang pamumula. Makalipas ang ilang araw, muli silang nagkita. Sa pagkakataong yon ay sa isang tahimik na cafe. Malapit na ang examinations ni Amara. Punong-puno ng notes ang mesa. Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa practice problems na sinasagutan niya. Ang hirap naman ito, mahinang usal ni Amara. Napansin niyo ni Edmond. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Mas mahalaga na naiintindihan mo ang proseso. Halika, tulungan kita. Mahigit 1 oras silang magkatabing nakaupo. Hindi ibinigay ni Edmond ang mga sagot. Sa halip ay tinuruan siya nitong intindihin ang bawat hakbang. Pareho lang naman kasi sila ng course na kinuha. Pasalamat na lang siya at tanda pa nito ang mga pinag-aralan noon. Napansin ni Amara ang kakaibang pasensya nito. Hindi ito nagpakita ng pagkainis kahit paulit-ulit siyang nagtatanong.
Hindi rin nagyabang sa Edmond kahit halatang mas marami itong alam. Unti-unti siyang napangiti. Sa isip niya, kung talagang napipilitan lamang sa Edmond sa engagement nila, hindi sana ito maglalaan ng ganoong oras para sa kanya. Hindi ito obligado, ngunit ginagawa pa rin ito. At yun ang dahilan kung bakit unti-unti ring nagbabago ang nararamdaman niya. Hindi na lamang paghanga, may mas malalim na damdamin na dahan-dahang nabubuo sa kanyang puso at gusto yung alagaan ni Amara. Ilang buwan pa ang lumipas, nang sandaling yon naman ay nasa recital hall si Amara. Isa sa pinakamahalagang piano performance niya ang magaganap. Maraming bisita ang dumalo at isa na roon ang fiancé niyang si Edmond. Pagkatapos ng recital ay sinalubong siya ni Edmond na may dalang maliit na bouquet ng puting rosas. Congratulations! Wala akong alam sa classical music pero alam kong magandang naging performance mo. Ang saya mo habang tumutugtog. Napangiti si Amara habang tinatanggap ang bulaklak. Salamat, akala ko hindi ka makakarating. Sinabi mong may meeting kayo kanina. Hindi ko inaasahang makikita kita sa audience. Ang totoo, mas talo akong ginanahang tumugtog nang mapansin kitang nakaupo ron. Nagkatinginan silang dalawa. Napangiti palalo ng matamis sa Edmond. At sa unang pagkakataon, naisip ni Amara na baka hindi lamang siya ang unti-unting nahuhulog. Marahil, pareho na silang nagsisimulang buksan ang kani-kanilang mga puso. Lumipas pang mga buwan at dumating na ang araw na matagal nang hinihintay ng kanilang mga pamilya. Ang araw ng kanilang kasal. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa sarili sa malaking salamin. Hindi pa rin ako makapaniwalang ikakasal na ako. Eto na talaga, ilang oras na lamang magiging asawa na ako ni Edmond. Sa kabila ng kaba, hindi niya napigilang mapangiti. Pakiramdam niya ay kompleto na ang lahat ng pangarap niya. At higit sa lahat, masaya ang kanyang daddy. Yun ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Pwede ba akong pumasok? Narinig niyang boses ng kanyang ama. Agad siyang lumingon. Oo naman po, daddy. Dahan-dahang pumasok ang kanyang ama. Huminto ito sa tapat niya at mataman siyang tinitigan. Daddy, napangiti ito. Ngunit kasabay nun, may luhang dahan-dahang gumulong sa pisngi nito. Malaki ka na talaga, anak. Parang kailan lang, ikaw yung batang ayaw matulog hanggat hindi kita kinikwentuhan. Tapos ngayon ay heto ka na. Nakasuot ng wedding gown. Ilang oras na lang at magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot dahil kailangan na kitang bitawan. Hindi napigilan ni Amara ang mapaluha. Mabilis siyang yumakap sa kanyang ama ng mahigpit. Parang gusto niyang iparating dito ang lahat ng pasasalamat na kaya niyang ibigay. Ramdam niya ang marahang pagtapik nito sa kanyang likod. Anak ko, gusto ko lang na maging maayos ang buhay mo. Itong mga desisyon ko ay para sa iyo ito. Hangad ko lang na maging masaya ka. Daddy, nanginginig ang boses ni Amara. Huwag naman po kayong umiyak. Kapag nakita ko kayong umiiyak, mas talo rin po akong naiiyak. Akala ko po ako lang ang magiging emosyonal sa araw na to. Hindi ko inasahang mauuna pa pala kayo. Bahagyang natawa ang kanyang ama habang pinupunasan ang mga mata. Pasensya ka na. Sinubukan ko namang pigilan. Kanina pa nga ako nagpapanggap na matapang sa labas. Pero pagpasok ko rito at nakita kitang suot ang wedding gown mo, hindi ko na napigilan. Ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang ikaw yung batang kasya pa sa isang braso ko. Napababa ng tingin si Amara. Naalala niya ang napakaraming alaala nilang mag-ama. Wala siyang masyadong alaala sa mommy niya. Kaya ginawa lahat ng kanyang daddy, mapunan lang ang kawalan niya ng ina. Kahit busy ito, palagi ito naghahanap ng quality time para sa kanila. Hindi man lumaki si Amara na kompleto ang pamilya. Hindi niya kailanman naramdamang kulang siya sa pagmamahal. Ang kanyang ama ang nagsilbing ama at ina sa kanya. At hinding-hindi niya makakalimutan yon. Humawak ang daddy niya sa kanyang isang kamay. Anak, alam kong kasunduan lang itong pagpapakasal ninyo. Hindi ko rin ikakailang nagsimula nga bilang isang desisyong pangnegosyo. Pero nung makita kong unti-unti kayong nagkakamabutihan ni Edmond, nawala ang lahat ng pag-aalala ko. Mukhang hindi naman kayo napipilitan. Napanatag ako kasi kusa niyong kinikilala ang isa't isa. Napalunok si Amara. Hindi niya inaasahan na yon ang sasabihin ng kanyang ama.
Sa totoo lang, yun din naman ang nararamdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya kailanman naramdaman na isa lamang siyang piraso sa isang business deal. Sa bawat paglabas nila ni Edmond, tawanan nila at simpleng usapan, pakiramdam niya'y pinipili siya nito. Hindi dahil obligado ito, kundi dahil gusto nito na makilala siya. Daddy, mahina niyang sambit. Nung una po, natakot talaga ako. Bata pa ako at hindi ko po alam kung magugustuhan po talaga niya ako. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi naman ganun sa Edmond. Lagi po siyang matyaga sa akin. Hindi niya ako minamadali. Maraming salamat po, Daddy. Salamat dahil pinalaki niyo akong puno ng pagmamahal. Salamat dahil kahit kailan, hindi niyo ako pinabayaan. At salamat dahil lagi niyong iniisip ang magiging kinabukasan ko. Pangako ko po magiging masaya ako. Napangiti ang kanyang ama at hinalikan ang kanyang noo. Yan lang naman ang gusto kong marinig, Amara. Hindi niya makakalimutan ang mga salitang yon. Pakiramdam niya ay baon niya ang bawat payo ng kanyang ama habang papasok siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Biglang kumatok ang wedding coordinator. Sir, ma'am, 15 minutes na lang po bago magsimula ang ceremony. Nagkatinginan silang mag-ama. Pareho na lang silang napangiti. Mauna na ako, anak. Saad nito. Tumango naman si Amara. Apo, Daddy. Maya-maya lamang ay makikita na niya si Edmond sa dulo ng altar. Maya-maya lamang ay magiging mag-asawa na sila. Ngunit biglang sunod-sunod na sigawan ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Sir! Sir! Tumawag kayo ng doktor! Ambulansya! Bilisan ninyo! Napakunot ang noo ni Amara. Nagkatinginan ang mga bridesmaids. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkagulo. Binuksan ang isa sa pinto upang silipin ang nangyayari. Umawang ang kanyang bibig sa nasumpungan. Inangat niya ang laylayan ng kanyang gown at mabilis na lumabas ng silid. Daddy! Malakas niyang tawag. Pagdating niya sa hallway, mas nakita niyang nakahandusay na ama sa marmol na sahig. Hindi agad nakagalaw si Amara. Pakiramdam niya'y tumigil ang kanyang paghinga. Daddy! Muli siyang sumigaw. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ama. Hinawakan niya ang malamig nitong kamay. Daddy? Daddy, tingnan mo po ako. Nandito lang ako. Magigising ka, hindi ba? Kanina lang magkausap pa tayo. Sabi mo ihahatid mo ako sa altar. Daddy? Daddy, wag mo akong iwan. Walang tugon mula rito. Patuloy ang pamumutla nito. Makalipas ang ilang minuto ay isinakay ito sa ambulansya. Hindi niya maalala kung paano siya nakasakay. Hindi na niya maalala kung sino ang kasama niya. Ang tanging malinaw sa isip ni Amara ay ang mahigpit niyang pagkakahawak sa kamay ng kanyang ama habang patuloy siyang nagdarasal. Please, please wag po ang daddy ko. Pagdating sa ospital ay agad itong isinugod sa emergency room. Hindi siya pinayagang sumunod. Naiwan siyang nakaupo lang sa labas. Hindi niya namalayan, nanginginig na pala ang buo niyang katawan. Ma'am Amara, tubig po muna. Saad ng assistant ng kanyang ama. Nalaman na po ng mga Corpus ang nangyari. Papunta na po sila rito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang tubig. Amara! Sigaw ni Edmond at agad na lumapit. Anong nangyari? Agad siyang yumakap dito at umiyak. Hindi ko alam. Nagulat na lang ako nakahandusay na si Daddy sa sahig at walang malay. Edmond, sobrang natatakot ako. Hindi pa ako handang mawala ang daddy ko. Shh! Hinaplos nito ang buhok niya. Magiging okay lang ang lahat. Tahan na, Amara. Babalik siya, hindi ba? Pilit niyang sabi na para bang kinukumbinsi ang sarili. Sabi niya hindi niya palalagpasin ang kasal ko. Nangako siya. Tumango si Edmond. Oo, lalaban ng daddy mo. Ngunit maging siya ay hindi sigurado. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor, nakahubad na ang gloves nito. Pagod ang mukha at mabigat ang bawat hakbang. Huminto ito sa harap nila. Ilang segundo itong natahimik bago nagsalita. Family of Mr. Roberto Villanueva? Agad na tumayo si Amara. Ako po, anak niya ako. Doc, okay na po ba siya? Pwede ko na po ba siyang makita? Napayuko ang doktor. At sa lungkot na nakita ni Amara sa mga mata nito, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan niya. Hindi, bulong ni Amara. Umiling ang doktor. I'm sorry, we did everything we could.
We performed CPR for several minutes. Gumawa na kami ng emergency medication sa iyong ama. Dumaan na siya ng matinding cardiac arrests. We were unable to revive him. The official time of death is... May binanggit pang oras ang doktor, ngunit hindi na yon narinig ni Amara. Parang nalunod ang lahat ng tunog sa kanyang tenga. Hindi! Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi po. Mali po kayo. Hindi niyo po ako iiwan ng ganito. Pwede niyo pong ulitin. Check niyo ulit. Subukan niyo ulit. Daddy ko yon. Malakas siya at hindi siya basta-bastang sumusuko. Dok, please. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Please, iligtas niyo siya. Miss, Malungkot na sabi ng doktor. ginawa na po namin ang lahat. Hindi pa sapat yon. Halos mapasigaw si Amara. Hindi pa pwede. Kasal ko ngayon. Hindi niya ako pwedeng iwan. Nangako siya sa akin. Siyang maghahatid sa akin sa altar. Lumapit sa Edmond at agad siyang inalalayan. Amara, Tinanggal niya ang kamay nito. Hindi. Gusto kong makita si Daddy. Mahina lamang na tumango ang doktor. you may see him. Unti-unti nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Niyakap niya ang sarili habang tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya may kung anong napunit sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinansel ang kasal. Lubos na nauunawaan yon ng pamilya ni Edmond. Wala ni isa sa mga ito ang nagreklamo o nagtanong kung kailan yon matutuloy. Sa halip, buong pusong nakiramay ang mga ito sa pagkawala ng ama ni Amara. Ilang linggo rin na halos hindi lumabas ng silid ang dalaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na wala na talaga ang kanyang daddy. Sa bawat pagising niya, umaasa siyang maririnig niya ang boses nito sa ibaba ng bahay. Umaasa siyang makikita niya itong nakangiti habang hawak ang tasa ng kape at nagbabasa sa iPad nito. Mabuti na lamang at hinayaan muna siya ng lahat na magluksa. Hindi muna siya kinulit ng mga empleyado, ng media at maging ng pamilya ni Edmond. Alam ng mga ito na kailangan muna niyang tanggapin ang pagkawala ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ngunit matapos ang libing, isa-isa nang dumating ang mga problemang iniwan ng kanyang ama. Miss Amara, Maingat na panimula ng abogado. pasensya na kung kailangan nating pag-usapan ito sa panahong nagluluksa ka pa. Pero hindi na maaaring ipagpaliban ang sitwasyon ng company. Wala po ba akong dapat na ikabahala? Mahina niyang tanong. Nagkatinginan muna ang abogado at ang accountant bago ito nagsalita. Sa kasamaang palad ay meron. Binuksan ng accountant ang isang folder. Sa loob ng halos 5 taon, sunod-sunod na nalulugi ang ilan sa pinakamalalaking proyekto ng company ninyo. Napakunot noo si Amara. Pero sabi ni Daddy, maayos naman ang negosyo namin. Huminga ng malalim ang accountant. Hindi niya lang sinasabi sa'yo para hindi ka mag-alala. Inakala niya na pansamantala lamang ang pagkalugi dahil sa pagtaas ng presyo ng mga materyales, construction, pagkaantala ng ilang proyekto, at pagbabago sa ekonomiya. Pero habang sinusuri namin ang lahat ng records pagkatapos ng kanyang pagkamatay, may nakita kaming mas malalim na problema. Napatingin siya sa abogado. Ano po ang ibig niyong sabihin? Inilabas ng abogado ang ilang dokumento. May isa pong business partner ang inyong ama na siya ring namamahala sa malaking bahagi ng financial transactions ng company. Buong tiwala ang daddy mo sa kanya, kaya maraming dokumento ang pinipirmahan niya nang hindi na muling sinusuri. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Amara. Tiningnan niya ang mga documents na ibinibigay sa kanya. Para siyang binangungot habang tinitingnan ng mga yon. Kung ganoon, may problema pala talaga ang company. Hindi lang sinasabi sa kanya ng kanyang ama para hindi siya mag-alala. Bukod doon, kaya ba kahit bata pa lang si Amara, minabadali na siyang magpakasal? Alam kaya ng mga Kerpus ang sitwasyon ng kumpanya nila? Mas lalo siyang kinabahan. Bakit hindi sinabi sa akin ni Daddy to? Parang maluluha na si Amara sa sobrang pag-aalala. Mahal na mahal ka ng daddy mo at bata ka pa. Sinadya niyang itago ang lahat. Parang unti-unting gumuho ang mundo niya. May paraan pa ba para mailigtas ang kumpanya? Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa huli ay dahan-dahang umiling ang abogado. Sa ngayon wala pa po.
Kailangan mo nang i-freeze ang lahat ng bank accounts habang iniimbestigahan ang kaso. Ang mga bahay, condominium at iba pang ari-arian ay isa sa ilalim sa foreclosure upang mabayaran ang bahagi ng mga utang. At kung hindi agad makakahanap ng paraan upang mabayaran ang natitirang obligasyon, maaaring mawala sa inyong pamilya ang pagmamay-ari at kontrol sa construction company na ilang dekadang pinaghirapan ng inyong ama. Hindi agad nakapagsalita si Amara. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang pinagsakluban ng langit. Una nawala ang kanyang ama. At ngayon, unti-unti namang nawawala ang lahat ng pinaghirapan nito. Ano pa bang darating sa kanya na mas lalo niyang ikakatakot? Hanggang isang araw, nagkita sila ni Edmond. Natatakot siyang buksan ang topic tungkol sa kumpanya. Pakiramdam niya'y may alam na ito, pero hangad niyang walang magbago. Na kahit arranged marriage sila sa negosyo, mas gustuhin pa rin itong pakasalan siya dahil simpleng siya lang si Amara. Hi, Edmond. Pasensya ka na, busy lang ako. Kumusta ka na? Pinilit na ngumiti ni Amara. Hindi sumagot si Edmond. Parang sobrang lalim ng iniisip nito. Mas lalo lamang tumindi ang kaba ni Amara. Pakiramdam niya tuloy, wala ring talagang matutuloy na kasal dahil sa mga nangyayari. Hinawakan ni Amara ang braso nito. Edmond, bakit parang ang layo ng tingin mo sa akin? May nangyari ba? Kung tungkol ito sa kasal, naiintindihan ko naman. Hindi ko rin naman inaasahang mangyayari ang lahat ng to. Pero, pwede naman tayong maghintay. Kapag maayos ng lahat, saka na lang natin pag-usapan. Napabuntong hininga si Edmond. Ipinikit nito sandali ang mga mata bago muling tumingin sa kanya. Amara, ilang araw ko nang iniisip kung paano ko sasabihin to. Ayokong dagdagan ng sakit na pinagdaraanan mo. Pero mas magiging mali kung patatagalin ko pa. Ayokong bigyan ka ng pag-asang hindi ko na kayang panindigan. Unti-unting nanlamig ang mga kamay ni Amara. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. Hindi pwedeng hindi siya pakasalan ni Edmond. May kasunduan na sila. Yun din ang huling gustong mangyari ng daddy niya. Paano na rin siya? Anong mangyayari sa kanya kung hindi niya magiging asawa si Edmond? Amara, cancel na ang wedding natin. Nahihirapang sambit ng binata. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Nagagalit ka ba kasi pinagpaliban natin? I'm sorry, hintayin mo lang akong makabangon. Nanatiling tahimik si Edmond sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Hindi lang basta pagpapaliban ng kasal itong sa atin, Amara. Kailangan na rin nating tapusin ang engagement natin. Hindi na ako pwedeng magpatuloy. Marami nang nagbago. At hindi na rin sang-ayon ang pamilya ko na ituloy pa ito. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi agad nakaimik si Amara. Pakiramdam niya'y mali ang narinig niya. Sa lahat ng taong inaasahan niyang mananatili sa kanyang tabi, si Edmond ang una sa listahan. Kaya hindi dapat nangyari yon. Ramdam niya na kahit arranged marriage lang ang lahat, may totoo sa kanila. Nang kilalanin siya nito, naramdaman niyang may pagtingin na si Edmond sa kanya. Hindi siya pwedeng dayain ng kanyang nararamdaman. Pinilit ngumiti ni Amara. Hindi magandang biro ang ganito, Edmond. Alam kong pareho tayong pagod. Kung gusto mong magpahinga muna, naiintindihan ko. Pero wag mo namang sabihin yan. Amara, I'm sorry. Umiling si Amara. Dahil ba wala na si Daddy? Dahil ba nalulugi ng kumpanya namin? Dahil wala na kaming maibibigay sa pamilya ninyo? Edmond, paano ko? Hindi agad sumagot si Edmond. At mas masakit yon kaysa sa anumang salita. Napaatras si Amara ng isang hakbang. Pakiramdam niya, unti-unting nababasag ang lahat ng pinanghawakan niya nitong mga nakaraang buwan. Naalala niya ang mga date nila. Masaya naman sila ni Edmond. May damdamin na roon. Lahat ng yun ay totoo, kaya hindi niya matanggap na bibitawan lang siya ng ganoon ng binata. Napayuko si Edmond. May respeto ako sa iyo, Amara. At hindi ko pagsisisihan na nakilala kita. Mabuti kang tao. Pero sa sitwasyon ngayon, hindi ko na kayang ipaglaban ang engagement natin. Maraming bagay ang nakasalalay. Hindi lang ako ang nagdedesisyon. Parang may matalim na bagay na dumaan sa puso ni Amara. Wala pala itong balak lumaban para sa kanya. Napatawa na lang siya ng mapakla. Naghanap siya ng kahit anong emosyon sa mga mata nito. Akala ko kahit paano pipiliin mo ko. Akala ko hindi na ito tungkol sa kasunduan ng dalawang pamilya.
Sa dami ng oras na magkasama tayo, pinaniwala mo lang ako na may nabuo kahit kaunting pagmamahal. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng binata. Pero aanhin ba niya yon? Tatalikuran siya ni Edmond, ngayong walang-wala na rin siyang ibang matatakbuhan at makakapitan. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya na pinigilan ang mga yon. Hinayaan niya yung pumatak habang umaalis sa lugar na yon. Wala na ang kanyang ama, wala na ang kanilang tahanan, at wala na rin ang lalaking minahal niya ng tahimik bago pa man niya maging fiancé. Hindi niya alam kung paano siya magsisimulang muli. Pagod na siya at unti-unti nang nawawala ng pag-asa. Pagka-uwi sa bahay, iyak na lang ng iyak si Amara. Wala siyang maaasahan ngayon kundi ang sarili niya. Kahit nasasaktan, kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Pero paano naman niya gagawin yon? 19 years old pa lang siya. Pinalaki siyang masyadong sheltered at parang wala pang alam sa mundo. Kakayanin niya ba yon? Lumipas ang ilang araw, sinulit na lang ni Amara ang mga panahong kaya niya pang manatili sa bahay na yon. May natitira pa naman siyang pera. Balak niyang bumili ng kondo. Daddy, sorry, wala akong magawa. Tumulo na naman ang mga luha ni Amara habang tinitingnan ang buong bahay. Kinukuha na nila itong bahay at ang mga gamit dito for auction. Napaupo na lang siya sa sahig. Pakiramdam ni Amara, wala siyang kwentang anak. Wala man lang siyang magawa. Kung nakapagpakasal sila ni Edmond, baka nagkaroon pa ng pag-asang makaahon siya. Pero ngayong nalaman na ng mga Kerpus na walang mapapakinabangan sa kanya, basta na lamang siyang binitiwan. Pero kung kinasal kami ni Edmond at nalaman nilang ganito, hindi ba parang mas magiging mahirap ang buhay ko? Magtitiis lang ako. Pinunasan ni Amara ang mga luhang tumulo. Siguro tama lang ang lahat ng nangyayari. Maniniwala na lang ako na will mo sa akin lahat ng ito, Lord. Kasi may mas magandang naghihintay sa akin, yung magiging masaya ko, di ba? Yun na lang siguro ang panghahawakan ni Amara. Para sa isang taong nawala ng lahat, Diyos lamang ang alam niyang kaya niyang kapitan. Kinabukasan, umalis na siya sa bahay na yon. Hindi niya dinala ang lahat ng kanyang gamit. Nadala niya na naman ang mga gamit niya sa bagong nilipatang kondo. Kasama niya rin si Snow na aso niya. Snow, tayong dalawa na lang, di ba? Napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang space na mayroon siya. Kaya natin to, Snow. Sobrang hirap ng adjustment para kay Amara. Hindi siya gaanong marunong magluto. Nung una, sinusubukan niya, pero palaging sunog. Hindi talaga siya sanay nang walang nagsisilbi sa kanya na kasambahay. Kaya ang nangyayari, nauuwi na lang siya sa mga salad. Yun kasi ang madaling gawin para sa kanya. Pero nang magsawa, nag-order na lang siya ng nag-order. Walang pakialam sa presyo ng mga binibili niya. Habang lumilipas ang mga buwan, na-realize niyang mahirap pala mamuhay ng mag-isa. Marami siyang gastusin. Kahit na naghirap na si Amara, hindi niya pa rin mabitiwan ang high maintenance na pamumuhay. Wala rin siyang trabaho. Pero hindi pa nga ako tapos sa pag-aaral. Anong trabaho ang kukunin ko? Sinapo niya ang ulo. Tapos nang may nakita akong matandang pulubi kanina, binigyan ko ng 1,000 kasi naawa ako. Paano kapag ako naging pulubi nito? Sobrang problemado na si Amara. Wala siyang ibang kinakausap kundi si Snow na aso niya. Wala rin siyang gaanong kilalang relatives. Kung meron man, naging kaalitan ng daddy niya kasi mga mata pobre. Kinuha na lang ni Amara ang cellphone at kumuha ng larawan ng papalubog na araw. Pinost niya yon sa kanyang social media. Pangpalubag loob sa lahat ng nangyayari sa kanya. Kinabukasan, ganun pa rin ang takbo ng buhay ni Amara. Nang buksan niyang cellphone, bahagya siyang natigilan sa comment ng isang babae. Aralim? Tanong ni Amara. Sino to? Kung pinanghihinaan ka na ng loob, huwag kang sumuko. Marami pang magagandang bagay na naghihintay sa'yo. Bahagyang napangiti si Amara. Kahit paano, gumaan ang kanyang kalooban. Tiningnan niyang profile ni Aralim. Bahagya siyang nagulat dahil walang masyadong post doon. Isang post lang na may grand piano ang nakita niya. Ang profile ni Aralim ay simpleng bulaklak lang ng carnation. Sino kaya to? Mahina niyang tanong sa sarili. Subalit hindi niya na masyadong inisip pa.
Nagpatuloy lang siya sa paglilinis ng kondo niya kahit hindi siya gaanong marunong. Nang magutom, binuksan niyang refrigerator. Wala na siyang pagkain. Tiningnan niya ang wallet. 1,000 na lang ang mayroon siya. Aalis na sana siya sa kitchen nang mapatingin siya sa mga papel sa ibabaw ng refrigerator. Nang makitang bills yon sa bahay, mas lalong sumakit ang ulo niya. Kailangan ko na talagang magtrabaho. Saan naman kaya ako magtatrabaho nito? Napatingin siya kay Snow nang tumahol ito. Oo, alam ko, wala na akong alam na trabaho. Kaya lang mamamatay tayo, Snow, kung hindi ako kikilos. Kaya naman, gumawa na siya ng simpleng resume. Wala siyang mailagay sa experience, kaya hinayaan niya na lang. Alam ni Amara na walang tatanggap sa kanya sa malaking trabaho. Hanggang first year college pa lang naman kasi ang pinasok niya sa school. Hindi niya pa natapos. Hala, Snow, saan kita iiwan? Hindi ka pwedeng mag-isa lang dito? Kawawa ka naman. Binuhat ni Amara si Snow at hinaplos-haplos. Alam ko na. Makikiusap na lang ako sa coffee shop na may mga aso. Yung palagi nating pinupuntahan. Doon ka muna. Magtatanong din ako kung hiring ba sila. Mababait naman yung may-ari doon. Ginawa na nga ni Amara ang plano niya at mukhang hindi na rin siya gaanong pinahirapan. Talagang nakahanap siya ng trabaho. Mabait ang owner. Libre ang drinks at pagkain ni Snow. Pero sa pagkain, bumibili na lang siya sa labas. Yun nga lang, dahil masyadong hindi sanay sa trabaho, napapagalitan siya ng asawa na owner din. Naiintindihan naman ni Amara kasi ang pangit nga naman sa trabaho na palagi siyang palpak. Napagalitan na naman ako, Snow. Kwento ni Amara sa aso niya habang naglalakad sila pa uwi. Kagagaling lang niya sa grocery store dahil namili pa sila. Ang palpak ko kasi sa trabaho. Sumasama ang loob ko. Pero dapat siguro masanay na ako. Hindi lahat ng tao katulad ni Daddy na gentle palagi sa akin. Bahagyang umungot sa Snow. Napangiti naman siya. Nararamdaman mong malungkot ako? Huwag ka mag-alala, Snow. Magiging okay din ang lahat. Kaya natin ang... Aray! Napadaing siya ng may matigas na bagay na tumama sa kanya. Nagulat siya nang makitang may 4 na babaeng halatang galit sa kanya. Ikaw yung anak ni Roberto Villanueva, hindi ba? Mga masasama kayong tao. Mga asawa namin na porwisyo ng kumpanya ninyo. Kulang pang ang dinanas niyo ngayon. Mga nantatapak kayo ng mga mahihirap. Maraming galit sa ama mo. Ngayong wala na siya. Ikaw ang tumanggap ng galit namin. Tumahol si Snow sa mga ito. Agad niya namang pinigilan. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Nauutal na sabi ni Amara. Wala siyang ideya sa mga ginawa ng kanyang ama sa loob ng negosyo nito. Para sa kanya, isang mabuting ama lang ang daddy niya. Bahagya siyang napatili nang bigla na lang siyang sinugod ng mga ito. Napaupo siya habang yakap ang maliit niyang aso na si Snow. Tama na po, tama na! Naluluha niyang sigaw habang kinukuyog ng mga ito. Nagpupumilit na umalpas si Snow sa kanya at tinahulan ang mga babaeng nananakit sa kanya. Galit na galit si Snow at parang kakagatin na ang mga ito. Kaya walang nagawa ang mga ito at umalis. Hindi napigilan ni Amara ang mga hikbi. Hindi siya makapaniwalang nangyari yon. Pero simula ng gabing yon, takot na talaga siya. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang pinupulot ang mga pinamili niyang nahulog na. Daddy, ano bang ginawa mo sa ibang tao? Bakit maraming galit sa'yo? Simula noon, palagi nang may nanggugulo sa kanya. Kahit sa trabaho, mga taong galit sa daddy niya ang naghahanap sa kanya. Pati sa harap ng condominium building kung saan siya nakatira, may mga pumupunta para lang bulabugin siya. Alam niyang may nasirang project dati ang daddy niya. Pero hindi naman inasahan ni Amara na marami ang naapektuhan. Marami ang nagalit. Marami ang pinarwisyo ng kanyang ama. Galit na kahit sa kanyang walang ideya sa lahat ng yon, ay gusto na rin siyang gantihan. Ano bang gagawin ko? Bakit ba hindi nila ako pinapatahimik? Umiiyak niyang sambit. Kaya sa pagkakataong yon, nagdesisyon na siyang lumayo. Binenta niya ang kanyang nabiling kondo. Nang maibenta, ginamit niya yon para maging panggastos sa pupuntahan niya. Sakay ng maliit niyang sasakyan, bumiyahe siya kahit walang direksyon. Saan na tayo ngayon, Snow? Saan tayo titira? Tanong ni Amara habang kumakain sila. Tumigil na muna sa gilid ng daan. Habang tinitingnan ng cellphone, bahagya siyang natigilan nang makita ang message ni Aralim.
Kung nalulungkot kang mag-isa, pumunta ka lang rito sa amin. Masaya ang mga tao rito. Kumunot ang noo ni Amara at nag-reply. Hello, sino po ba kayo? Maya-maya'y nakatanggap siya ng reply. Hindi mo na ba ako talaga naaalala? The sunset. Ha? The sunset? Pilit niyang inaalala ang sinabi ni Aralim. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala kung sino ito. Coach Joy? Nakatanggap agad siya ng reply. Ang tagal mo namang makaalala? Hindi niya napigilan mapangiti. Si Coach Joy ang unang nagturo sa kanya ng pagtugtog ng piano. Kaya lang, bigla itong nawala na parang bula noong bata pa siya. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon ulit sila ng kontak. Kumusta ka na, Iha? Tanong ni Coach Joy. Hindi mo ako nakilala dahil sa pangalan ko sa social media. Ara Joy Perez ang pangalan ko. Pero Ara Joy Perez Lim na ako ngayon dahil maraming nangyari sa buhay ko. May asawa na ako. Napatakip si Ara saglit sa bibig at napangiti ng sobra. Masaya po ako para sa iyo, Coach Joy. Hindi po ako makapaniwala na makakausap po ulit kita. Nabalitaan ko ang nangyari. Alam kong pinanghihinaan ka ng loob. Gusto sana kitang tulungan. Tiningnan ni Amara ang paligid. Ang totoo po niyan, wala po akong mapuntahan, Coach Joy. Umalis na po ako ng Manila. Binenta ko po ang kondo ko ron. Marami po kasing nanggugulo sa akin. Yung mga taong may atraso po si Daddy. Ngayon naghahanap po ako ng bagong tirahan. Hindi ko lang alam kung saan lugar magsisimula. Pumunta ka na lang dito sa amin sa San Isidro, saad ni Coach Joy. Kaunti lang naman ang mga tao rito at mababait. Hindi ka mahihirapang mag-adjust. Doon ka na lang kaya sa lumang music shop ko. Pagandahin mo na lang. Doon ka tumira at pwede mo rin maging negosyo yon. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Magandang ideya yon. Wala siyang ibang alam na gawin. Tanging tumugtog lang ng piano at ibang instrumento. Kung magkakaroon siya ng music shop, akmang-akma yun para sa kanya. Dahil gabi na, nagpark na muna sila sa parking area ng gasoline station. Doon na lang sila natulog ni Snow sa loob ng sasakyan. Inaantok na si Amara kaya kailangan na niya munang matulog. Nang sumapit ang umaga, muli siyang bumiyahe papuntang San Isidro. Halos maligaw-ligaw pa siya dahil hindi naman siya magaling sa daan. Tamang desisyon na nag-aral ako mag-drive nung nakaraang taon. Nagamit ko, saad ni Amara habang nagmamaneho. Kaya lang habang nagmamaneho, biglang may tricycle na sumalubong sa kanya. Pilit na iniwasan yon ni Amara. Kaya wala siyang choice kundi ibangga ang sasakyan niya sa malapit na puno. Sa sobrang lakas ng impact, halos mawalan siya ng malay. Mabuti na lang at lumobo ang kanyang airbag. Aray! Hinimas niya ang batok at ginalaw-galaw ang leeg. Ang sakit! Tahol ng tahol si Snow na tumilapon sa harap. Agad na may kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan. Agad niya yung binuksan. Bumungad sa kanya ang isang lalaki. Miss, okay ka lang ba? Tanong nito. Tumango naman siya rito. Oo, ayos lang. Kaya lang, Snow! Kinuha niya agad si Snow. Mukhang napilayan ang aso niya. Umiiyak ito habang nakatingin sa kanya. Hala, kawawa ka naman. Sorry baby, hala, anong gagawin ni Mami? Napakamot sa ulo ang tricycle driver. Miss, paano ba? Paano ba kita matutulungan? Alam kong kasalanan ko pero pagbabayaran mo ba ako sa sasakyan mo? Napatingin si Amara dito. Tiningnan niya ang kotseng mukhang may damage sa harap. Kuya Dodong, okay lang ba yung driver? Tanong ng batang babae na bumaba ng tricycle. Napatingin ulit si Amara sa tricycle driver. Siya na nga ang nadehado, siya pa ang naawa. Halatang mahirap ang lalaking nasa harap niya. Mukhang natatakot din na baka pagbayarin niya. Kaya ngumiti na lang ng maliit si Amara. Okay lang. Ako nang bahala dyan. Dalhin mo na lang siguro ako sa malapit na vet clinic. Ipapagamot ko kasi itong sa Snow. Tumango agad ang lalaking may pangalang Dodong. Sige, sundan mo lang ako. Yun na nga ang ginawa nila. Wala naman siyang pakialam kahit masira ang sasakyan niya. Ipapagawa niya na lang. Nang makarating sa vet clinic, agad siyang bumaba at pinasuri si Snow. Salamat, Dodong, right? Malumanay na sambit ni Amara. Umawang ang bibig nito at titig na titig sa kanya. Oo. Napangiti siya. Huwag ka mag-alala, hindi kita pagbabayarin. Okay na, huwag ka na mag-alala. Hinawakan ng batang babae ang kanyang kamay. Ate, ang ganda mo na, ang bait mo pa. Salamat po na hindi na kayo nagpabayad sa kuya ko.
You're welcome. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Bigla niya tuloy na miss ang mga bata sa orphanage. Oo nga pala, San Isidro na to, hindi ba? May pinakita siyang address sa mga ito. Alam niyo bang lugar na to? Saka may kilala ba kayong Ara Joy Lim? Tumango agad si Dodong. Oo miss, kilala yan dito. Sala yung may farm doon sa Ilaya. Doon ka ba pupunta? Samahan ka na namin, miss. Napangiti agad ng sobra si Amara. Talaga? OMG, thank you! Napangiti rin si Dodong. Parang nahawa na sa saya niya. Walang anuman. Inabot niya ang kamay. Ako nga pala si Amara. Namamangha nitong tinanggap ang kamay niya. Dodong, itong kapatid ko si Ningning. Napatingin siya sa bata. Ningning, ang cute naman ng name mo. Pagkatapos ipagamot sa Snow, sinamahan na nga siya ng mga ito na makapunta sa farm ni Coach Joy. Nang makarating, agad siyang nagpasalamat. Coach Joy! Malakas na tawag ni Amara nang magkita sila. Napangiti ito at yumakap sa kanya. Mabuti at nakarating ka rito. Oh, ano nangyari dyan sa sasakyan mo? Okay ka lang ba? Yes, I'm okay. Sis no, may bali lang ng kaunti but she's okay now. Habang papunta kasi ako rito, muntik na kaming magkabanggaan ng isang tricycle. Iniwas ko, kaya bumangga ako sa puno. Hinaplos nito ang buhok niya. Nako, bigla akong kinabahan. O siya, sige, halika na sa loob at mag-usap tayo. Pinakain siya at binigyan ng matutuloy ang guest room. Nakilala niya ang asawa ni Coach Joy. Gayun din ang anak nito na 3 years old na. Wow, you look so happy na, nakangiting sabi ni Amara. Tumawa si Coach Joy. Oo, masaya na ako rito. Ito kasing asawa ko, hindi na ako pinabalik sa Manila. Pinagstay na ako rito sa farm. Oo nga pala, pinaayos ko ang dati kong music shop. Malapit yun sa plaza. Pwede ka rin doon tumira kung gusto mo ng sariling space. May isang kwarto doon at malaki ang space sa labas. Bumili ka na lang ng mga instrument na gusto mong ibenta. May kilala ko. Saka kahit probinsya ito, maraming may kaya rito, hindi lang halata. Mga walang hobby kaya ako magbubukas ng music shop, baka magkaroon sila ng interes. Total magaling ka naman, pwede ka na nga magturo. Katulad ng plano, yun na nga ang ginawa niyang negosyo. Music shop na gustong gusto niya. Hindi rin naman siya nag-aalala kung hindi gaanong kumita. Nangako si Coach Joy na palaging nakaalalay sa kanya. Hinaplos ni Coach Joy ang kanyang buhok. Alam mo, parang anak na rin kita. Kaya sobra rin talaga akong nalungkot nang malaman ko ang nangyari sa inyo ng papa mo. Sobrang inosente mo pa naman sa mga bagay-bagay. Pakiramdam ko, ngayong lumabas ka na sa totoong mundo, marami lang magsasamantala sa'yo, Amara. Niyakap niya na lamang ito bilang pasasalamat. Mabuti na lang at may isang tao pang nag-aaruga sa kanya ng ganoon. Hindi niya na kasi talaga alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung ano pa ang patutunguhan ng buhay pagkatapos mawala ng lahat sa kanya. Katulad ng plano, music shop nga ang itinayo roon. Design pa lang ng loob at labas, alam na agad na nakabase sa personality na mayroon si Amara. At katulad ng sabi ni Coach Joy, kahit paano, may mga mag-i-inquire at nag-enroll na nga sa kanya. Mga gustong magpaturo at mga magulang na suportado ang anak ng mga ito. Kaya tuwing hapon at weekends, may 4 siyang batang tinuturuan. Iba-ibang instrumento yon at kahit paano gumagaan ang kalooban niya. Hanggang isang araw, habang tumutugtog ng piano si Amara sa loob, may nakita siyang nakasilip na matanda. Hawak nito ang kamay ng apo nito na sumisilip din sa loob. Agad siyang tumayo at pinagbuksan ng mga ito. Magandang umaga po. Agad na nahiya ang matanda. Magandang umaga iha. Ang galing mo namang tumugtog ng piano. Ito kasing apo ko sobrang namamangha sa'yo. Gusto niya rin matuto. Kaya lang wala kaming pambili ng piano. Saka mahirap lang kami. Napatingin si Amara sa bata. Nagtago agad ito sa likod ng lola nito. Napangiti naman siya. Gusto mong matutong magpiano? Nagagandahan ka sa music? Marahang tumango ang bata. Okay, sige, tuturuan ko siya kahit walang bayad. Nakangiting sabi ni Amara. Nagulat ang matanda pero halatang masaya. Talaga, gagawin mo yon? Opo, hindi naman niya ikakahirap yon. Saka hindi naman siya gahaman sa pera. Basta may nakakain, natitirhan ay masaya na siya. Sapat na sa kanya yon. Bukod doon, madaling mahabag ang puso niya pagdating sa mga bata at matatanda.
Tinuruan niya na nga ang apo ni Lola Pising na si Jelly. Halatang passionate ang bata sa ginagawa, kaya pakiramdam niya magiging magaling din itong pianist balang araw. Bakit sa lahat ng instruments dito, piano ang gusto mong matutunan? Tanong niya sa bata. Ang ganda po ng tugtog ng piano, Coach. Saka ito po yung tunog sa paboritong kanta ni Lola. Gusto ko pong matutunan yun tapos itutugtog ko sa kanya. Napangiti na lang si Amara. Ang sweet mo naman palang apo kung ganon. Nang sunduin sa Jelly ni Lola Pising, nagulat siya nang may dala itong supot ng mga talong at kamote sa kanya. Hindi na po ito kailangan. Sige na iha, bayad ko na yan. Salamat sa pagtuturo mo sa aking apo. Yan na lang ang kaya kong ibigay. Yang mga kamote, matamis yan. Masarap sa mainit na itim na kape. Ang mga talong, mga bagong pitas yan. Tumawa na lamang si Amara. Kaya kinaumagahan, ang matatamis na kamote ang almusal nila ni Snow. Simula ng araw na yon, tumatanggap na siya ng kahit anong bayad. Ang mahalagay masaya naman siya. Kontento siya sa buhay na ganoon kahit lumaki pa siyang mayaman. At least malayo sa gulo. Nagigiliw din ang mga tao sa kanya. Natutuwa na nagtuturo raw siya ng libre. Kaya kapag napapadaan, kung ano-anong mga pagkain, gulay at mga prutas ang iniaabot sa kanya. Minsan mga lutong ulam pa, kaya hindi na siya nagluluto. Hindi kasi ganyan, Dodong, kalmadong sabi ni Amara at tinulungan ito sa paghawak ng gitara. Dito mo pindutin sa first string, pumunta ka sa second fret. Nahihirapan man, nagsumika pa rin matuto si Dodong. Bakit ba gusto mong matuto? Tanong pa ni Amara. Napakamot ito sa batok. May liligawan. Gusto niyang haranahin siya eh. Aaralin ko, baka sakali. Mahinang tumawa si Amara. Ang sweet at ang old style naman ng panliligaw mo. Pero sige, sana sagutin ka na. Sige na, bilisan mo na dyan. Darating na mamaya ang mga batang tuturuan ko. Sila nang aasikasuhin ko. Nandyan ang bayad ko. Kanin at ulam yan. Ako nagluto. Kainin mo. Sambit ni Dodong. Alam ko namang hindi ka magaling magluto. Kahit pagsasaing, nasusunog mo pa. Talaga naman. Natawang muli si Amara. Ilang buwan na silang magkakilala ni Dodong. Ito ang una niyang naging close sa San Isidro. Sa kabilang kanto lang din kasi ang bahay ng mga ito. Matututo rin ako, saad ni Amara. Napatingin si Dodong sa kanya. Sus, kailan pa? Awa ko na lang sa'yo nung nakaraan. Kumakain ka ng sunog na kanin. Bumili ka ng rice cooker sa bayan. Gandang-gandang babae, hindi marunong magluto. Napanguso si Amara. Nakwento ko na nga, diba? Laking mayaman ako. Sanay ako sa mga kasambahay. Pero inaaral ko naman na. Wala na akong ibang aasahan kundi sarili ko. So, need ko talagang matuto. Saka gusto kong yakapin ng simpleng buhay dito. Ayoko nang bumalik pa sa Maynila. Bala ko ring bumalik sa pag-aaral. Parang kaya ko naman bumalik ulit. Nandyan din si Coach Joy para suportahan ako. Habang nag-a-adjust, malaki ang pasasalamat niya sa mga taong nasa paligid niya. Palagi siyang inaalalayan kahit anong mangyari. Nag-enroll na lang siya sa school online. Balak niyang mag-homeschooling para hindi na siya lumabas pa. Medyo mahirap din kasi ang daan sa San Isidro. Sa kabilang bayan pang school. Ayaw niya namang iwan ang shop. Oh, anong nangyari? Tanong ni Amara habang nagsasara siya ng shop. Nasa harap niya si Dodong na basa ng ulan. Bakit? Tumingin ang namumula nitong mga mata sa kanya. Amara, ang sakit. Bakit? Lumapit agad siya para makasilong ito sa payong. Suminghot ito. Ayaw sa akin ni Ana. Yung nililigawan ko. Alam ko namang mababa ang tingin sa akin ng parents niya pero hindi ko alam na siya rin pala. Ang sakit ng mga insulto niya, Amara. Hatid sundo ko siya. Araw-araw kahit kapos ako, pinapakain ko siya sa mga gusto niya. Binibili ang mga inuungot niya. Dumadagdag sa tuition niya. Tapos tatawagin niya akong walang kwenta at hamak na tricycle driver lamang. Amara, ang sakit. Ginamit lang pala ako. Ayaw pala talaga sa akin. Agad na nahabag ang puso ni Amara para kay Dodong. Hindi niya alam ang gagawin, lalo na nang humikbi ito. Kaya kahit basa si Dodong, niyakap niya na lamang ito. Tahan na, nasasaktan ka pero wag mong hayaan ang mga salita niyang sumira sa'yo. Tinapik niya ng paulit-ulit ang likod nito. Magandang pagkatao mo, Dodong. Kahit masaktan ka ng ibang tao, wag mong hahayaang mawasak yan. Unti-unting humupa ang mga hikbi nito.
Saka niya lang na-realize na ganun din siya. Parang bata rin umiyak si Amara kapag nasasaktan. Kaya siguro sila magkasundo, pareho lang sila ng ugali. Nang gabing yon, pinatuloy niya na muna si Dodong. Pinagbanlaw niya ito at pinahiram ng malinis niyang bathroom. Binigyan niya rin ito ng blanket. Naghain siya ng soup na alam niyang lutuin. "Anong sopas to? Mukhang hindi masarap." Asar pa ni Dodong. "Baka lasang-lason to ah." Agad siyang napanguso. "Masarap yan." Humigop na ang binata. Wala itong sinabing kahit ano, pero naubos lang nito ang hinain niya. "Malakas pang ulan, uwi ka na lang kapag bahagyang tumila na." Payo pa ni Amara. Napatingin si Dodong sa kanya. "Sige, salamat ah. Medyo gumana ang pakiramdam ko." Napangiti siya ng kaunti at tumayo. "Alam mo, tutugtugan na lang kita. Yung pong broken-hearted para mas lalo kang masaktan." Agad na napasimangot si Dodong. Ganun. Marunong ka rin mang-asar ah." Mahina siyang tumawa habang binubuksan ng piano. "Siyempre, papayag na lang ba ako na asarin mo araw-araw? Hindi na ako makaganti. Sumasakit ng ego ko, Dodong. Lagi mo na lang nilalait ang luto ko." Nagsimula na siyang tumugtog. Unang verse pa lang, nakita niya si Dodong na kunwari napapahikbi. Natawa na lang si Amara at sinamahan ng pagkanta ang pagtugtog. Di naman niya ang pag-awit. Nang matapos, napatingin siya kay Dodong na natulala sa kanya. Napangiti si Amara. "Joke lang yon. Siyempre, tinutugtugan kita para gumanang loob mo. Sana kahit papano nakatulong." Nangalumbaba ang binata habang namumungay ang mga mata. "Ay nako, paano gaganang loob ko kung may bumibilis dito?" "Ha?" Napairap si Dodong at mas lalong binalot ng kumot ang sarili. "Wala." Nagtaka naman si Amara. Maya-maya'y muling nagsalita ang kanyang kaibigan. "Noon pa man, alam ko ang tingin sa akin ni Ana. Nagbubulag-bulagan lang ako kasi mahal ko siya. Kaya ngayon parang nasagad na lang din talaga ako. Parang bigla ako nagising na maling babae at hindi para sa akin ang pinipili kong mahalin." Tipid na lang na napangiti si Amara. Hanggang niyang makamove on na si Dodong. Yun din kasi ang ginagawa niya. Ang kalimutan sa Edmond na tumalikod sa kanya. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nagpatuloy ang pagkakaibigan nila. Malapit sila sa isa't isa at halos hindi siya magutom. Kasi palagi siyang hinihila ni Dodong na makikain sa mga ito. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Dodong isang araw. "Sa school, may kailangan lang ipasang requirements. Sa'yo muna sa Snow ha?" Kinuha naman ni Dodong ang aso niya. "Sige, ako nang bahala sa anak mo. Pagbalik mo, marami na tong pilay sa akin." "Dodong! Dodong!" Panggagaya nito sa boses nitong cute. "Alis na, ingat na mahal na prinsesa. Princess na princess ka dyan sa dress mo ha. Ganda pa natin ngayon. Tapos ini-stress lang kita no?" Napailing na lang siya at dumiretso sa sasakyan niya. May mga panahon talagang nakakainis ang kanyang kaibigan. Pero ganun yata talaga kapag magkaibigan. Hindi palaging bati. "Alagaan mo si Snow ha?" Bilin niya pa rito. Sumilip pa ito sa bintana ng sasakyan. Hinalikan sa harap niya si Snow. "Oo na boss, baka umiyak ka. Kawawa ka naman." Napairap siya at nagsimula ng magmaneho. Habang tumatagal, nasasanay na talaga siya sa buhay roon. Malaking tulong si Dodong sa kanya, kaya ang dami-dami niyang natututunan. "Ano ba, peanuts ko yan? Nag-aaral ako?" Reklamo ni Amara habang nanggugulo na naman ang kaibigan niya. Tumawa si Dodong at mas lalo siyang ginulo. Pero maya-maya'y isa-isa nitong binalatan ang mga mani. Binukod ang laman para makain niya na ng diretsyo. "Kain ka na, aral ka lang dyan," nakangiting sabi ng binata. Naisipan ni Amara na mang-asar. "Wala na, may dagdag flavor ng mani. Lasang kamay mo na." Natigilan ito at nakangising tumingin sa kanya. Ganun pala. Lasang kamay ko pala." Napasigaw si Amara nang ipilit nito ang kamay sa bibig niya. Tawa sila ng tawa habang nagkukulitan. Binato niya ito ng mani, kaya lang tumama yun diretsyo sa mata nito. Aray! Daing ni Dodong habang sapo ang mata. Agad na natigilan si Amara. "Sorry, masakit?" Aray, mabubulag yata ako." Napalunok siya at mas lalong lumapit dito. "Patingin nga ako?" Tiningnan niya pero wala naman. Nang bigla itong tumawa, nahampas niya sa dibdib. "Ikaw talaga." Tawang-tawa pa rin si Dodong. "Lintik na mukha yan. Kahit anong itsura, ang ganda pa rin."
Umiwas na lang siya ng tingin. Hindi niya batid kung bakit biglang nag-init ang kanyang mga pisngi. Nagugustuhan niya na ba si Dodong? Bakit namumula ka? Tanong nito at sinilip ang mukha niya. Agad siyang lumayo at bahagyang kinabahan. Hindi ah. Pero sa bawat pag-atras niya, humahakbang palapit si Dodong. Hindi, namumula ka oh. Kinikilig ka ba sa akin? Hindi siya nakasagot. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Nang ilalapit na nito ang mukha sa kanya, napapikit na lang si Amara. Hindi niya maitagong naghihintay siya ng halik. Kaya lang sa halip na halik, pitik sa noo ang natanggap niya. Nang imulat niya ang mga mata, tumatawang Dodong ang bumungad sa kanya. Pasensya na, mahal na prinsesa. Kahit nagugustuhan kita, conservative pa rin ako. Hindi ako hahalik kung hindi ko girlfriend. Napanguso si Amara. Okay lang, hindi rin naman ako humahalik sa pangit. Pinindot nito ang pisngi niya at malakas na tumawa. Anong pangit? Ikaw yata ang bulag eh. Pangit ako. Pero gusto magpahalik. Hiyang-hiya na siya kaya tinulak niya na ito. Tawa pa rin ang tawa si Dodong. Maliligaw muna ako, mahal na prinsesa. Hindi hahalik kapag hindi sinagot. Baka mamaya ginugood time mo lang ako. Gusto mo lang akong gawing pokpok mo. Naiskandalo siya sa mga pinagsasasabi ni Dodong. Gayunpaman, hindi niya napigilang mapangiti. Kasi pakiramdam niya sa pagkakataong yon, mas totoo yon at pahahalagahan siya. Totoong damdamin at walang kahit na anong kasunduan. Nang magsimulang manligaw si Dodong, sobrang simple lang ng lahat. Walang pagbabago, kung ano sila noon na magkaibigan pa sila, ganoon pa rin sila. Pero syempre, mas naging extra ang sweet ng binata sa kanya. Ano yan? Tanong ni Amara nang may iniabot itong kumpol ng pinitas na mga bulaklak. Grabe, mahal na prinsesa. Nag-aaral ka pa niyan ha? Hindi mo alam kung ano to? Natatawang tanong ni Dodong. Dodong! Reklamo niya pero tinanggap niya pa rin. Napangiti na lang ito at pinaandar na ulit ang tricycle. Pasada na ulit ako, mahal. Magtatrabaho pa para sa future natin. Hindi napigilang tumawa ni Amara. Ewan ko sa'yo. Ingat ka. Pangit. Sobrang saya ng mga araw ni Amara. Kahit sobrang simple lang ng mga yon. Kaya kahit tricycle driver lang si Dodong, wala siyang kahit anong duda na mas mamahalin niya pa ito. Kaya nang dumating ang araw na sasagutin niya na ito, sobrang kaba ang nararamdaman niya. May gusto sana akong sabihin, Dodong, saad ni Amara. Napalingon sa kanya ang binata. Pero bago pa ito makapagsalita, may humintong sasakyan sa tapat ng music shop. Pareho silang napatingin doon. Laking gulat ni Amara nang bumaba roon sa Edmond. Edmond? Umawang ang bibig ni Dodong. Yung ex mo na muntik nang ikasal sa'yo. Pumasok ito sa music shop. Nang makita siya, agad siya nitong niyakap. Ang tagal kitang hinanap. Nandito ka lang pala. Gulat na gulat siya sa mga nangyari. Hindi na siya nakaapela sa yakap nito. Sige, alis na muna ako. Malamig na sabi ni Dodong. Agad siyang naalarma. Dodong, saglit lang. Susundan niya sana ito pero agad siyang hinawakan ni Edmond. Saan ka pupunta? Alam ko may kasalanan ako sa'yo. Pero nagsisisi ako sa mga sinabi ko. Gusto niyang unawain ang mga sinasabi ni Edmond. Pero mas nag-aalala siya kay Dodong na basta na lang nag-walk out. Baka kung ano nang iniisip nito. Nagpatuloy si Edmond sa pagsasalita. Alam kong alam mo na napilitan lang akong iwan ka. Wala akong magawa sa gusto ng parents ko. Pero lahat ng pinadama ko sa'yo, totoo yun. Mahal kita, Amara. Ngayon, hinanap kita. Gusto ko pang humingi ng chance sa'yo. Marami ako na-realize nang mawala ka sa buhay ko. Kaya gumawa na ako ng paraan. Sumama ka na sa akin pabalik ng Manila. Magiging okay ang lahat. Ako ang bahala sa'yo. Kaya natin to kahit wala ang pamilya ko. Gulong-gulo ang isipan ni Amara. Kung hindi siya dumating sa San Isidro, kung narinig niya yon nung mga panahong nag-iisa siya at walang masandalan, baka matuwa pa siya. Edmond, I'm sorry. Napakagatlabi si Amara. Pero hindi na gaya ng dati ang nararamdaman ko para sa'yo. Bakas ang gulat sa mukha nito. Pero ilang buwan pa lang ah. Paano wala na? Ano? May gusto ka na bang iba? Yung lalaking yun ba? Hindi mo naman siya lubos na kilala. Inalis niya ang pagkakahawak nito at malamig itong tiningnan. Edmond, kilala kita noon pa man. Pero nung mga panahong kailangan na kailangan kita, ang dali para sa iyong talikuran ako. Kaya paano hindi magiging madali sa akin nakalimutan ka?
Bumalik ka na sa Manila. Wala kang mapapala sa akin. Nandito ng buhay ko kasama ng mga taong nagmamahal sa akin. Pagkasabi noon, agad siyang lumabas at sinundan si Dodong. Nakarating siya sa tapat ng bahay nito. Naabutan niyang binata na nakaupo sa may tricycle. Mukhang malalim ang iniisip. Bakit umalis ka ron, Dodong? Nag-uusap pa tayo. Saad ni Amara nang makalapit. Napatunghay si Dodong. Bumalik ang ex mo. Baka kailangan niyo mag-usap. Saka hindi ba mayaman yun? Mukhang mahal ka pa. Kung tatanggapin mo siya ulit, maintindihan ko. Siyempre, mas mayaman yun sa akin. Saka ikaw, kahit naghihirap ka, postura mo, itsura mo, kilos mo, halatang sanay ka sa yaman. Natatakot akong hindi maibigay ang mga nakasanayan mo. Siguro hindi. Hinalikan niya agad ito sa mga labi. Hindi ako hahalik ng hindi ko boyfriend. Amara, Hinaplos niya ang mukha ni Dodong. Sino bang may sabing ibigay mo ang mga nakasanayan ko? Wala akong pakialam doon. Alam mo ang gusto ko? Yakapin ang simpleng buhay dito, kasama ng taong kayang magmahal sa akin kahit mahirap. Nangilid ang mga luha ni Dodong at mahinang tumawa. talaga, kahit na hindi palaging masarap ang ulam. Tumawa na rin siya at pinaglapat ang mga noo nila. Kahit kamote lang, wala akong magiging reklamo. Napanguso si Dodong at tumulo ang mga luha. Mahirap ako pero hindi naman ako papahayag na ganun. Masarap dapat lagi ang ulam. Kahit maging asawa kita, prinsesa pa rin kita. Hindi ka lubos na maghihirap sa akin. Masipag ako at kaya ko lahat. Magsisikap at mangangarap ako para sa ating dalawa. Para sa mga magiging anak natin. Muli siyang tumawa at niyakap na lang ito. Sobrang saya ng puso niya sa mga simpleng pangako na yon. Pakiramdam niya'y wala na siyang kahit na anong hihilingin pa. Pagka-graduate niya, pinakasalan na siya ni Dodong. Nagtrabaho siya sa farm ng asawa ni Coach Joy. Pero 3 taon lang. Bumalik ulit siya sa music shop. Mas hawak niya kasi ang oras niya. Buntis na rin siya kaya mas mahalaga sa kanya ang magkaroon ng oras. Ang galing mo na, anak. Nakangiting palakpak ni Dodong matapos tumugtog ang anak nila. Tumayo si Danica at nagbaw pa. Thank you! Thank you! Maya-may nagligpit na sila. Uuwi na rin naman kasi sila sa bahay. Nang magsara, sumakay na sila sa tricycle ni Dodong. Habang umaandar, nangungulit pa ang kanilang anak. Ako nang magluluto, saad ni Amara. Biglang sinapo ni Dodong ang ulo. Eto na naman tayo. May hilo sa luto ng asawa ko. Naiinis niya itong kinurot. Marunong na kaya ako? Oo, Amara. Kapag nagpiprito ng isda, nakapayong at nakasunglasses. Adobo lang ang alam mo, minsan maalat pa. Minsan matabang o kaya maasim. Pero sige, maganda ka naman at asawa kita. Kaya kahit anong lasa ng luto mo, kakainin ko pa rin yan. Tawang-tawa si Amara habang naglalabas ng lulutuin. Sinusubukan niya lang naman maging mabuting asawa dahil biniyayaan siya ng isang mabuting asawa. Kaya nangako siya na habang buhay niyang palaging susubukan at gagawin ang best para maging maayos na misis para sa lalaking nagbigay ng masaya at simpleng buhay sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na nagmamahal, sasamahan tayo sa hirap at ginhawa. At minsan ang mga simpleng gawa pa ang siyang magdadala sa atin ng totoong saya na gusto nating maramdaman. Muli, ako po si Skylar at sana ay may bago na naman tayong natutunan sa kwento ngayon. Maraming salamat po.